chapter 3 ng Genesis at verse 1. Genesis, Kabanata 3, versikulo 1. Ang ahas nga ay lalong tuso kay sa alinman sa mga hayop sa parang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Okay. So, sa ating nakita diyan, sinabi na ang ahas, may dumating sa eksena na ahas, na tuso. Ibig sabihin matalino dahil sa lahat ng hayop sa parang nanilikha ng Panginoon ay ang ahas ay tuso, lalong tuso, magkatalino ang ahas. At saka tingnan ninyo ha, sabi, at sinabi niya sa babae. So yung nagsalita sa babae yung ahas. Tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ano ang mapapansin nyo dito? Anong ginawa ng ahas? Dahil sabi, at sinabi niya, sinabi ng ahas sa babae, anong ginawa ng ahas? Pagka sinabi ng ahas sa babae, ano ang kayang gawin ng ahas? Magsalita. Okay? Dahil sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan. So, kung isipin mo, kung ang ahas ay hindi nagsasalita sa pasimula, dapat nagulat si Eva, ano? Nung magsalita ang ahas, dapat nagulat siya. Kung halimbawa ang ahas noon ay katulad ng ahas ngayon. Diba? Nung pinuputol ni Mark yung isang piling ng saging galing sa tiniba niyang buwig, may nakita siyang kobra, ano? Ay kung halimbawa yung kobra ay nagsabi, "Ay Mark, bait mo puputulin? Huwag mo akong tatagain." Anong nagulat na nga si Mark nung makakita niyang may ahas, eh di lalo na siguro kung nagsalita ang ahas, no? Tatakbo na si Mark, no? So, ang makikita natin dito, na parang ipinahihiwatig dito, ay sabi din ng ibang mga theologian, nung una, bago isinumpa ng Diyos ang ahas, ay nakakapagsalita ang ahas. Dahil hindi nagulat si Eva eh. No, sinabi kay Eva, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? Ay sinagot naman ni Eva, yung sinabi ng ahas. Tingnan niyo, anong sagot ng babae? Hindi pa siya pinapangalanan dito. Ang tawag pa lang sa kanya ay babae. Ano ang sagot? Sa verse 2, si Seth ang babasa. Sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Nasabay ako sa inyo sa pagbasa. Pero diretso kayo ng pagbasa. Pag pinababasa ko, kasi hindi naririnig dito ang pagmalayo na ay kailangan nilang marinig. Okay? So anyway, so sumagot ang babae. At sinabi ng babae sa ahas, na para bagang normal lamang ang pakikipag-usap sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Now, sino itong ahas na ito? Sino itong ahas na nakikipag-usap na ito sa babae? Ito'y kakaibang ahas dahil may physical na ahas. Ang physical na ahas, wala siyang kaunawaan sa mga bagay-bagay. Pero itong ahas na ito kakaiba. Ang tanong ng sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos? So, paano naalaman yun ng ahas na may sinabi ang Diyos? Kakaibang ahas ito. Ito'y ahas na mayroong kakaibang nakakaalam ng nangyari nung magsalita ang Diyos. Kanino ba may sinabi ang Diyos? Hindi naman kay Eva eh. Balikan natin sa Genesis 2. Sa Genesis 2, verse 16.
Diyan may sinabi ang Diyos, pero hindi sa babae. Sa lalaki niya sinabi kay Adan. Sa verse 16 hanggang verse 17. Si Claro babasa. At nilutos ng Panginoong Diyos sa lalaki na sinasabi, sa lahat ng punong kahoy sa halaman ay makakakain ka na may kalayaan. Datapwat sa kahoy ng pagkakain ng mabuti at sa ay huwag kang kakain sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyaon ay walang pagsalang ng mamamatay. So yan ang sinabi ng Diyos pero hindi sa babae. Kay Adan niya iniutos, sabi at iniutos ng Panginoon Diyos sa lalaki. Tingnan niyo ang sinabi ha. Sa lahat ng punong kahoy sa halamanan, makakakain ka. Ang sabi sa lahat, makakakain. No? Pero isa lamang ang hindi niya pwedeng kainin. Yung bunga ng kahoy ng pagkakilala ng mabuti at masama. At pagka daw kumain, sa araw na siya'y kumain, walang pagsala o tiyak, for sure, mamamatay siya. Okay? So, tingnan ninyo ang sinabi sa Genesis 3 ng ahas. Mali ang kanyang sinabi. Ang sinabi niya, sabi niya ay, tunay bang sinabi ng Diyos? Huwag kang kakain sa alinman. Di ba mali na? Ang sabi ng Diyos, pwede kang kumain sa kahit sa anong puno. Pero wag lang doon sa isa. Ang sabi ng ahas, dahil kanyang nilalanse o kanyang nililin lang o kanyang dinadaya, no? Yung babae, sinabi niya ay pinapapagduda niya. Ganito ba ang sinabi ng Diyos? Oh, sinabi ba ng Diyos na huwag kang kakain sa alinmang puno? Oh. So, minamali na agad niya ang sinabi ng Diyos para madaya niya ang babae. Ito namang babae, sumagot, sabi, sa bunga ng punong kahoy sa halamanan, makakakain kami. Tapos sa verse 3, sabi, datapwat sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan, ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain na iyaon, huwag niyong hihipuin, baka kayo mamatay. Okay. So, di ba kay Adan sinabi ang tungkol sa huwag pagkain, no? But alam ni Eva, nung sabihin ng Diyos kay Adan sa chapter 2, ang tungkol sa utos niya na huwag kakain, wala pa si Eva. Di ba sa kapan nilalang si Eva, kinuha sa kanyang tagiliran ang laman at pinaghilom, no? So wala pa si Eva, bit alam ni Eva ang sinabi ng Diyos. Sino sa palagay niyo ang nagsabi kay Eva? Hindi ang Diyos ay kay Adan sinabi. Sino ang nagsabi sa palagay niyo kay Eva? Sa babae. Ang ahas? Si Adan. Tama si Camille. Si Adan ang nagsabi dahil sinabi ng Diyos kay Adan, tapos iginawa ng Diyos si Adan ng partner. No, ang babae. Naalaman ng babae yung utos ng Diyos. Sino sa palagay niyo ang nagsabi? Si Adan. No? Sinabi niya, at saka sinabi ng Diyos na si Adan ang mamamahala sa lahat. Ibig sabihin noon, kasama sa pamamahalaan niya, hindi lamang mga hayop at ang halamanan, kasama din pamamahalaan niya si Eva, yung kanyang asawa. Kung kaya, ang unang-una niyang sinabi ay yung utos siyempre ng Diyos. No? Okay? So, ngayon, bago tayo magdiretso dito sa usapan ng ahas at saka ng babae, atin munang bigyan ng pansin itong ahas. Ito bagang ahas na ito ay yung ahas lamang na basta nilikha ng Diyos o kakaibang ahas ito? Sa totoo lang, ang ahas na ito ay si Satanas. Okay? Si Satanas ay naroon na bago pa nagkasala si Adan at si Eva. At sa katunayan, si Satanas ang siyang nanukso kay Adan at sa babae para sumuway sa Diyos. Ang kasalanan, no, ay hindi lamang yung pagkain ng bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Ang kasalanan, ang ibig sabihin ng kasalanan ay pagsuway. Okay? Ang kanilang suwayin ang Diyos sa utos ng Diyos sa kanila dahil sila'y kumain. Alam naman natin na sila'y kumain. Sinuway nila ang utos ng Diyos, yun ang kasalanan. Okay?
Walang lason ang bunga, no, na isipin niyo, kinain nilang bunga, yung pumasok ang kasalanan sa kanila mula sa bunga. No. Ang bunga ay mabuti. Sinabi ng Diyos, lahat ng kanyang nilikha ay mabuti, perfect. So walang lason ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama. Kaya sila'y nagkaroon ng kasalanan dahil sinuway nila ang utos ng Diyos. So ayun ang sunod nating mababasa na ating pag-aaralan later. Sino ba itong si Satanas? Ang ibig sabihin ng salitang Satanas ay adversary o kaaway, no? Siya ay kaaway ng Diyos. Saan galing si Satanas? Ang baga nagmula yung si Satanas, no? So buksan ninyo sa Ezekiel 28. Chapter 12. Pasimula. Alam ninyo, ang Diyos, bago niya nilikha ang sinukob, ang ating universe, no? Nilikha muna niya ang mga anghel. Okay? So, kasama niya doon sa kaniyang langit na kaharian, ang nilikha niyang mga anghel. Dami yan na nilikha ng Diyos ng mga anghel. At sila'y nilikha ng Diyos ng mga banal, sila'y mga espiritu. Kung minsan ang tawag sa kanila ay mga bituin sa kalangitan. Or mga anak ng Diyos. Yun din ang tawag sa kanila, anak ng Diyos. Nang ibig sabihin sa Hebrew ay direct creation of God. Ibig sabihin, direktang nilikha ng Diyos. Ang mga direkta, yung talagang nilikha ng Diyos ay mga anghel, si Adan at si Eva. Ang mga naging anak ni Adan at ni Eva, hindi na direktang nilikha ng Diyos. Si Adan, direkta, dahil kumuha ang Diyos ng lupa at hinugisan, no, at hiningahan. Si Eva, direkta, dahil kinuha sa tagiliran ni Adan, ang naging Eva. So, talagang hinipo at ginawa ng Diyos. Ang mga anghel, direktang nilikha ng Diyos. Pero tayong lahat na nagmula kay Adan, tayo ay anak ni Adan. Okay? Hindi tayo direktang nilikha ng Diyos. Pero tayo galing sa direktang nilikha ng Diyos. Kaya si Adan ay anak ng Diyos. Ang mga anghel ay anak ng Diyos. Pero tayo ay anak ni Adan. Okay? Lahat tayo anak ni Adan. So lahat ay, si Adan, si Eva, direct creation of God. Pati mga anghel. Tayo ay anak ni Adan. Okay? Now, so galing tayo kay Adan. Basahin natin itong Ezekiel 28. Mayroon ditong sinasabi tungkol sa isang espesyal na anghel na nilikha ng Diyos. No? Sa verse 12 ang pasimula at dire-diretso hindi. Patitigilin ko kayo sa pagbasa pagka kailangan kong ipaliwanag. No? Sa verse 12 at 13. Ayan na, 12 and 13, si Mark ang babasa. Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro. At sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ikaw ay nasa Eden na halamanan ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay iyong kasuotan. Ang sardyo, ang topasyo, at ang diamante, ang berilo, ang onyx, at ang haspe, ang sapphire, ang esmeralda, at ang karbungko, at ang ginto, ang pagkayari ng iyong pandereta, at iyong mga flauta ay napasa iyo sa kaarawan na ikaw ay lalangin ay nangahanda. Okay? So yan. Anak ng tao, panaghuyan mo
ang hari sa Tiro at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Kung babasahin mo ang verse 1, ang Tiro ay Tyre ha, yan ngayon ay pinasasabog ng IDF, ng Israel Defense Force. Oo, nasa Lebanon yan, Tyre. Ngayon, nagpapasabog ang Israel Defense Force doon kasi maraming mga bahay, may mga maraming mga armas, no, na pantera sa Israel. Kaya pinasasabog ngayon ng Israel. Okay, so yan ang tinutukoy na lugar dito, no? Pero dito, tingnan ninyo sa verse 1 and 2, ang sabi, ang salita ng Panginoon ay dumating uli sa akin, sabi ni Ezekiel na nagsasabi, anak ng tao, yan din, anak ng tao, sabihin mo sa, ano sinabi? Hindi naman hari, anong sabi? Sabihin mo saan? Kanino daw? Sa prinsipe sa Tiro. So may dalawa ditong tinutukoy. Itong sa verse 2, ang tinutukoy dito, prinsipe sa Tiro, yung tao na naghahari sa Tiro. Ang tawag sa kanya ay prinsipe. Prinsipe sa Tiro. Bago sinabi kung ano yung mga pinasasabi ng Diyos doon sa pinakataong pinuno ng Tiro, ng lugar na Tiro sa Lebanon, no? Pero dito sa verse 12, nag-iba ang sinasabi ni Ezekiel, ng Diyos kay Ezekiel. Dahil sabi, anak ng tao, panaguyan mo ang hindi na prinsipe, hari sa Tiro. Abay, magkaiba yan. Prinsipe at hari. No? Ano ay pinakikita dito? Yung unang bahagi ng Ezekiel 28, ang tinutukoy ng Diyos dito ay yung hari o yung tao na naghahari sa Tyre, sa Tiro. Yung mismong talagang tao na naghahari doon. Pero sa likod ng naghahari sa Tiro, mayroong espiritu. Masamang espiritu, demonyo. At ang tawag sa kanya ay hari ng Tiro. Okay? Totoo yan. Anong gusto ko ngayon sabihin sa inyo? Sa bawat lugar dito sa mundo, may mga presidente, may prime minister, may mga hari. Sa England, may hari. Sinong hari ngayon? Si King Charles. Nung una, sinong leader doon? Si Queen Elizabeth, namatay na. So may mga lugar na hari. May mga lugar na prime minister. May lugar na presidente. Dito sa atin, presidente. So yan ang taong naghahari sa mga gobyerno. Pero sa likod ng bawat mga nagre-leader ng mga bawat lugar, may mga espiritu. May mga demonyo. Kaya dito sa Maragondon, mayroong mayor. No? Pero mayroon din sa likod ng sistema ng gobyerno at ng pamamahala na demonyo. Yan ang sinasabi. Totoo yan. Dahil itong buong mundo, ang buong mundo, ang namamahala sa sistema talaga ng buong mundong ito ay si Satanas at ang kanyang mga kamput, mga demonyo. Dahil kung hindi si Satanas, mga demonyo, ay di walang krimen. Di ba? Walang mga nakawan, walang masasamang tao, walang mamamatay tao, walang mga rape, walang nang-a-abuse ng mga bata, walang magnanakaw. Di ba? Kung walang mga demonyo at walang Satanas na siyang nasa likod sistema ng mundong ito. Kaya ano Panginoon sa unang Juan, sa aklat ng unang pag-ibig ng sanlibutan, ibig sabihin, hindi yung creation, hindi yung hayop, hindi yung at dahil nilikha ng Diyos. Diyan ating mahalin. Kasi nilikha ng Diyos. Ano ang tinutukoy ng Diyos na huwag ibigin sanlibutan? Yung sistema ng sanlibutan na pinamamahalaan ni Satanas ng mga demonyo. Yung mga kawayan, yung mga vices, yung mga bisyo, no? Yung mga panluloko sa mga tao, yung mga kawalan ng malasakit sa kapwa, yung wala nang inisip kundi paano lulukuhin ng iba, paano kukunin ang pera ng iba, ano? Yan. Sistema yan ni Satanas, no? So, dito ngayon sa verse 12, hindi na ang tinutukoy dito ay yung namamahalang tao sa Tiro, kundi yung masamang espiritu, demonyo
no, nakaaway ng Diyos, na siyang nasa likod ng namamahala sa Tiro at nagpapatakbo ng kasamaan doon sa Tiro. Pero ano ang sabi? Sabi dito, binasa ni Mark. Sabi, sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Yan, sabi ng Diyos. Iyong tinatakan ang kabuuan na puno ng karunungan. Medyo mahirap ang pagkatagalog, no? Sa English, thou sealest up the sum full of wisdom and perfect in beauty, no? Sabi, iyong tinatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ang tinutukoy dito ng Diyos, sinasabi, yung hari sa Tiro, yung demonyo, na nasa masamang espiritu na nasa likod ng prinsipe ng Tiro. Sabi, siya daw ay tinatakan, may silyo ng Diyos noon. May silyo siya ng Diyos noon at siya ay puno ng karunungan. At siya ay sobrang ganda. Dahil sakdal sa kagandahan, perfect in beauty. Siya daw ay napakaganda. So nung una, ito daw demonyong ito na nasa likod nitong panahong ito ng prinsipe ng Tiro na tao ay noon ay sobrang karunungan at sobrang kagandahan, tinataka ng Diyos dahil nilikha siya ng Diyos. Siya ay isang anghel. Siya ay special na anghel na nilikha ng Diyos at ginawa niyang napakaganda, puno ng karunungan. Okay? Kaya, kung gusto ninyong malaman kung ano ang maganda sa mata ng Diyos, dapat nyo makita itong anghel na ito. Oh, dahil siya ginawa ng Diyos na sa paningin ng Diyos, siya ang perfect in beauty. Okay? Tuloy natin. Sabi dito, ikaw ay nasa Eden. Kaya ito hindi pwede yung prinsipe ng Tiro. Ang prinsipe ng Tiro ay nasa Eden. Sino nasa Eden? Si Adan at si Eva lang, di ba? Sabi, nasa Eden daw. Diba si Satanas nandoon, siya yung ahas na tuso na nakipag-usap kay Eva. Sabi, ikaw ay nasa Eden. Nahalaman na ng Diyos. Lahat na mahalagang bato ay yung kasuotan. Kaya itong anghel na ito, sobrang ningning. Sobrang ningning niya. Dahil ang suot niya, napapalamutian siya na mga mamahaling bato. Ano ito? Sabi, ang mamahaling batong nakataklob sa kanya. Sabi, sardius. Yan ay kulay pula. Topaz, kulay dilaw. Diamond. Alam na, diamond. Maputi yan. Nakislap-kislap. No? Beryl. Onyx. Jasper. Iba't bang kulay jasper? Sapphire. Ang sapphire ay blue. Emerald ay green. And the carbuncle. Parang ginto yan. At ginto. Sabi, ang pagkayari ng iyong pandereta. Ano yung pandereta? Ang pandereta, tamburin. May ibinigay sa kanyang tamburin. At iyong mga plauta. Anong plauta? Flute. Yung mahaba na inihipan, no? So, binigyan siya ng tamburin, binigyan siya ng flute, napa sa iyo. Sa kaarawan na ikaw ay lalangin. So, nilikha siya, nilalang din siya ng Diyos. At siya ay binigyan ng Diyos ng katangian na maging musician. Binigyan siya ng ng mga instrumento, no, ng tamborin, ng flauta. Kaya siya binigyan ng katangian ng Diyos ng kakayahan na maging napakahusay na musician. Sabi ng iba, itong anghel na ito, noong siya'y likhain, dahil sa kanyang karunungan at kagandahan, siya ang pinaka number 1 angel. Dahil siya puno ng karunungan. At siya ang worship leader sa langit. Siya ang naglilid sa mga ibang mga anghel sa awitan ng pagsamba sa Diyos. Kaya siya ang binigyan ng musical instrument, no? Tapos sabi doon sa verse 14, si Camille ang babasa. Ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Sabi, ikaw ang pinahirang kerubin. Okay, pag narinig ninyo ang salitang kerubin, ano ang inyong nakikita-kita sa inyong isip? Ano ang inyong na-imagine?
Ano ang kerubin? Anghel. Gaano kalaking anghel? Ang kerubin. Bilog. Parang bilog. Apat ang pakpak. Anin, Oh. Pero ano naisip ninyo, pag sinabi niyo yung kerubin, yung lumalabas sa mga ano, yung bata. babing, Oo, yung baby. pakpak. Baby na anghel. Oo. Diba? Diba yun ang nakapasok Paan. sa isip niyo? Sa pag-aaral na ito ng Biblia, marami kayong malalaman na kasinungaling ang inyong pinaniniwalaan noon. Dahil, ang pag-aakala ng marami, ang kerubim ay babyng anghel nakanapi pa. Di ba? Damit. Hubad. Na may napit, may pana, at may Ayun, di ba? Mali. Alam ba ninyo ang kerubim? Ang kerubim, ang super angels. Ang Diyos ay may mga ranggo ng anghel. May mga ordinaryong anghel, mayroong mga leader na anghel. Ang pinaka-leader ng mga anghel ay tawag ay kerubim o seraphim. No? Na yan ay itong may mga special na kerubim, sila ay parang mga general. Okay? Ang isa sa kerubim ay si Arkanghel Miguel. No? Si Michael. Archangel Michael. Ang isa pa, yan ang manlalabang niya. Yan ang general sa pakikipaglaban ng Diyos. Ang isa pa ay si Gabriel. Diba? May isa pa. No? May iba pa. Pero ang isa pa, na siyang pinaka-leader ng lahat ng mga super angel, ay si Lucifer. Si Lucifer. No? Itong anghel na ito na tinutukoy sa Ezekiel 28 na puno ng karunungan, sakdal sa kagandahan, at maningning libot siya ng mga mamahaling bato. Dahil tamo ang sabi sa kanya, ang sabi, ikaw ang pinahirang, kerubim. Isa siyang kerubim, no? Super angel. Kaya sila ay super angel at sila ang mga special angel. Diyan yung mga kerubim. Alam niyo kung saan naroon yung mga yan, nakapalibot sa trono ng Diyos. Sila ang nagbabantay sa kabanalan ng Diyos. Mababasa ninyo sa Ezekiel chapter 1. So, pinahirang kerubim. Pag sinabing anointed, no? Ibig sabihin na yun, may katungkulan, may pamamahala, no? Siya'y namamahala. Dahil ito nga kerubim na ito, ang pinakamataas ang posisyon sa langit, second to God na siya. Yan siya ang binigyan ng Diyos ng pinakamataas na kapangyarihan sa lahat ng mga anghel na kaniyang nilalang. Okay? So, sabi diyan, ikaw ay pinahirang kerubim na tumatakip, that covered it. Ang ibig sabihin ng tumatakip, merong nasa ilalim niya. Kino-cover niya. Ibig sabihin siya'y namamahala. Kino-cover niya, may mga nasa ilalim siya. Ibig sabihin siya leader. Nasa ilalim niya lahat ng mga anghel. Siya ang leader ng mga anghel ng Diyos. Okay? Mataas ang katungkulan nitong kerubim na ito. Tapos sabi dito, at itinatag kita. Ang Diyos ang nagtatag sa kanya, na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay nagpanik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. So doon sa langit ng Diyos, mayroong mataas na lugar, nandoon ang trono ng Diyos, sa kanyang templo, abay nagmanik-manok siya doon. Ibig sabihin siya ay may access, no, sa Diyos, sa trono ng Diyos. Sa mataas na dako, doon sa talagang nandoon ang seat ng Diyos. No? Verse 15, babasahin ni Anton. Ikaw Ay ay sakdal sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay dalangin hanggang sa ang kalikuan ay nasumpungan sa iyo. Sabi, sakdal. Pag sinabing sakdal, ibig sabihin niyan perfect, walang kasalanan. Parang si Adan din, nung unang likain, walang kasalanan, sakdal. Nung una, sakdal siya. Wala siyang kasalanan. Simula nang siya'y lalangin. No, pero so, ginawa siya ng Diyos. Pero anong nangyari? Abay, may nakita daw na liko. Pag sinabing liko, kasamaan yan.
may nakitang masama sa kanya. Okay? O si Seth, verse 16. Mas karamihan ng iyong kalakal ay kanilang tinunon ang gitna mo ng pandadahas at ikaw ay nagkasal. Kaya't inihagis kitang parang dumi mula sa bundok ng Diyos at ipinahama kita o tumatakip na kerubin mula sa gitna ng mga batong mahalaga. O si Claro 17. Ang iyong puso ay nagmataas dahil sa iyong kagandahan, iyong ipinahamak ang iyong karunungan dahil sa iyong kaningningan, aking inihagis ka sa lupa, aking inilagay ka sa harap ng mga hari upang kanilang masdan ka. Okay. So, sabi sa 18, sa pamamagitan ng karamihan ng iyong mga kasamaan sa kalikuan ng iyong pangalakal, iyong nilapastangan ang iyong mga santuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo, sinupo ka at pinapaging abo ka sa ibabaw ng lupa, sa paningin ng lahat na nanonood sa iyo. So, may nakita sa kanyang kasamaan. Ano ang nakita sa kanyang kasamaan? Sabi diyan, ba, siya nangangalakal. Ang ibig sabihin ng nangangalakal dito ay hindi yung nagbe-business ha. Hindi nagtitinda ng ice cream din si Lucifer sa langit. Ay ibig sabihin ng nangangalakal dito, magaling siyang magkalat ng chismis. Nagkakalat siya ng mga pampapasama. Sino ang pinasasama niya? Ang Diyos. Sinisiraan. Sinisiraan niya ang Diyos sa mga ibang anghel. Okay? Yun ang kalakal niya. Sinisiraan niya ang Diyos sa mga ibang anghel. Makikita ninyo, mayroong mga anghel na maniniwala sa kanya. Kaya sabi, inihagis kita. Parang dumi. Parang tae. Inihagis yan ng Diyos. Inalis siya sa langit. Dahil sabi sa 17, ang iyong puso, nagmataas. Bakit siya nagmataas? Dahil sa kanyang kagandahan. Umakyat sa ulo niya yung kagandahan niya, kanyang kaningningan, at yung posisyon na ibinigay sa kanya ng Diyos. Dahil iyong ipinahamar ang iyong karunungan, dahil sa iyong kaningningan. No? Nagmataas siya dahil doon sa kanyang kalagayan sa langit na siya ang pinakasentro, no, ng lahat ng mga anghel. Siya ang namamahala sa lahat ng mga anghel. Nagmataas siya. Okay? Dahil sa kanyang kagandahan. Itutuloy natin. Anong kanyang pagmamataas na ginawa? Makikita ninyo yan sa Isaiah chapter 12. Dito, binanggit na ang pangalan niya. Isaiah chapter 12. Sa verse 14 ha, 14. Isaiah chapter 14. Verse 12. Babasa sino ka sunod na babasa? Si Mark, verse 12. Ano't nahulog ka mula sa langit o tala sa umaga, anak ng umaga. Paanong ikaw ay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Okay. Sa English, makikita ninyo ang pangalan niya sa English. Ikaw nga, ang bumasa sa English, Anton. English, may English ka. King James Version. Oh. Verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? Sinabi lang pangalan. Anong pangalan? Itong anghel na itong si cherubim na ito. Lucifer. Lucifer. Okay? Lucifer. Nasa Tagalog, tinagalog, tala sa umaga, anak ng umaga, no? Son of the morning. Lucifer. Si Lucifer. Kilala niyo si Lucifer. Ang Lucifer, magandang pangalan niya. Ang ibig sabihin niyan, tala sa umaga, brightness, no? Meaning. Bearer of the light. Sino ang nagbigay sa kanya ng pangalang Lucifer? Ang Diyos. Kaya maganda ang pangalang Lucifer. Pagiging nagkaanak uli Camel,
at lalaki, pangangalanan mo bang Lucifer? Hindi ka. Lucifera. Lucifera na. Walang nagpapangalan ngayon ng Lucifer, di ba? Pero yan magandang pangalan. Tala sa umaga, ang ibig sabihin. Bakit wala nang nagpapangalan ng Lucifer? Ay paano mayroon ng iniisip na isang persona ng pangalan Lucifer? No, si Satanas. Sino pa? Tamo, wala na ngayon ding nagpapangalang Hitler. Di ba? Hitler. Judas, wala rin. Judas. Wala ding nagpapangalan ng Judas. Di ba? Pero ang Judas ay marami noong una na nagpapangalan ng Judas. Mayroong kapatid, ang Panginoong Hesukristo na ang pangalan ay Judas, anak ni Maria, ni Jose. Sumulat dito sa Biblia. Yung pangalawa, yung aklat bago yung pinakahuling aklat ng Revelation ay sinulat ni Judas, na kapatid ng Panginoong Hesukristo. Okay? So, sabi diyan, ikay lumagpak sa lupa, ikaw na siyang nagpahina sa mga bansa. Ito ang kanyang kasalanan. Kaya siya ay inalis ng Diyos sa langit. No? Sa verse 13, babasahin ni Camille. Sinabi mo sa iyong sarili, ako'y sasampa sa langit. Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan, sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. 14, ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. See? Ayan ang apat na aking gagawin. Sabi ni Lucifer. Ano daw ang kanyang gagawin? Sa una, ako'y sasampa sa langit. No? Aking itataas ang aking luklukan sa itaas ng mga bituin ng Diyos. Pag yung bituin ng Diyos, yan ay mga anghel. Okay? Bituin ng Diyos ay mga anghel ng Diyos. Ilalagay daw niya ang kanyang trono, maglalagay siya ng trono doon sa itaas, sa ibabaw ng mga anghel. Sino bagang may trono sa kataasan, sa langit? Eh, di kay ang Diyos. Anong gusto niya? Gusto niya siya maging Diyos, no? At ako'y uupo sa bundok ng kapisanan. Aba, gusto niya siyang nasa tuktok, no? Sa mga kaduluduluhang bahagi ng hilagaan. Ako'y sasampa sa itaas ng mga kaitaasan ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Sino gang kataas-taasan? Ay dili ang Diyos. So ano ang, dahil sa kanyang kagandahan at sa posisyon niya sa langit, umakit sa kanyang ulo, aba, ay gusto na niyang patalsikin ng Diyos at gusto na niyan siya ang Diyos. Okay? Kaya, ang sabi siya ay ibinagsak ng Diyos. Kaya sabi sa verse 15, gayon may mababa ka sa Sheol. Ang Sheol ay impyerno. Kaya ang impyerno, nilikha ng Diyos para kay Satanas. Doon siya paparusahan at ang mga anghel na nagkasalang kasama niya sa mga kaduluduluhang bahagi ng hukay. No? So, yan ang kanyang magiging hantungan. So, inalis siya sa langit. Kinik out siya ng Diyos sa langit. No? At simula noon, ito ang tinatawag na kudeta sa langit. Nagkaroon ng rebellion sa langit. Nagrebel ditong si magpapasama, mga ngalakal, ibig sabihin pinasasama niya ang Diyos sa mga anghel, nagrebelde siya at mayroong mga sumama sa kanyang mga anghel na napapaniwala niya sa mga panlilinlang niya at pagpapasama sa Diyos. Saan natin makikita na may sumama sa kanyang mga anghel? Makikita ninyo yan sa Revelation chapter 12. Revelation chapter 12. Sa verse 3. Si Seth ang babasa. 3 and 4. Ang ibang tanda ay nakita sa langit. Narito ang isang malaking dragong mapula na may 7 ulo at 10 sungay at sa kanyang mga ulo ay may 7 diadema. At
verse 4, at kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at ipinaghagis sa lupa at lumagay ang dragon sa harapan ng babaeng manganak na upang lamunin ang kanyang anak pagkapanganak niya. Okay. So, sino itong dragong mapula? May dragon daw. Sino yung dragong mapula? Makikita ninyo kung sino yung dragong mapula sa verse 9. Basahin ni Claro ang verse 9. Verse 9. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanlibutan. Siya'y inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. So, sino ang malaking dragong mapula? Si Satanas, ang Diablo. O, balik tayo doon sa verse 3. O, yan, yung dragong mapula, si Satanas. Sa verse 4, sabi, at kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit. O, nandiyan na naman mga bituin. Yan ang mga bituin na tinutukoy diyan na bituin sa langit ay ang mga anghel. Okay? Ilan ang kinaladkad ng buntot niya? Tatlong bahagi. Ikatlong bahagi. Yan ang mga anghel na ngayon tinatawag na fallen angels. Okay? Dahil sila naniwala kay Satanas. Noong ipinagkakalat ni Satanas at kanyang pinasasama ang Diyos sa mga anghel, abay naniwala yung ikatlong bahagi ng mga anghel ng Diyos. At sila'y sumama sa rebelyon ni Satanas. Kung kaya, sila, si Satanas, kasama niyang mga fallen angels, ay kinik out sa langit. So, ang natira sa Diyos na mga loyal na mga anghel ay 2/3. Marami pa rin yun. Dahil sinabi dito rin sa Revelation chapter 4, no, 5, na ang anghel ng Diyos ay 10,000, laksa-laksa, libo-libo, gano'n. Kasi ang Greek, 10,000 by 10,000, thousands of thousands, gano'n sinasabi. Kasi ang bagong tipan ay isinulat sa Greek. Sa wikang Greek, noon, ang pinakamataas nilang number ay 1,000, 10,000. Kaya ang ginagawa, 10,000, libo-libo, libo-libo, gano'n. Pero napakarami ng anghel ng Diyos, no? Hindi mabilang. So, kung sumama kay Satanas ay 1/3, marami pang natira sa Diyos, 2/3 pa. Okay? So, yan ngayong mga anghel na yan, na fallen angels na 1/3 ng anghel ng Diyos na nag-rebel din sa Diyos kasama ni Satanas. Yan ngayon ang kabig ni Satanas, no? Na ngayon, sila ang mga kung sa kuwan ay mga tauhan ni Satanas. Ang empire nila, ngayon mababasa niyo sa Ephesians chapter 2, no? Dahil ang tawag kay Satanas sa Ephesians chapter 2, verse 1 and 2, ang tawag kay Satanas ay prinsipe ng hangin, the prince of the air. Dahil nakatira siya sa hangin. Ang hangin tinutukoy, air, ay yung nasa labas ng ating atmosphere. Nasa labas ng ating atmosphere. So, labas pa ng ating universe. Okay? Nasa air. Diyan ang kanyang empire. Ang empire niya, diyan ang kanyang kaharian. Dahil sila'y nasa air. At doon sila nakatira. Pero sila'y napasok. Ibang dimension yun eh. Yun ay dimension ng walang hanggan. Dahil sila ay hindi namamatay. Nilikha ng Diyos ang mga anghel na immortal. So, hindi sila namamatay. Okay? So, ngayon, sila makakapangyarihan. Ang mga anghel, binigyan sila ng Diyos ng kapangyarihan higit kay sa tao. Dahil, mabasa ninyo sa sa mga hari, no? Na may isinugo ang Diyos na isang anghel, no? Sa Jerusalem para ipagtanggol ang Jerusalem laban sa army ng mga Syrians, ng mga Assyrians, no? Na pinangungunahan ni Sennacherib. Pinalibutan ng Jerusalem ay 80,000, 85,000
pinatay ng isang anghel. Pinadala ng anghel, pinatay niya, isa lang anghel, 85,000 Assyrian soldiers sa gabi, matapos magkapunan ng mga sundalos. Kinabukasan, nagising si Sennacherib, no? Napakahambog niya, sabi niya sasakupin niya ang Jerusalem. Nagising siya, patay lahat ng kanyang sundalo. Makapangyarihan ang isang anghel lang, okay? So, isipin niyo, marami mga anghel ng Diyos. Marami din ang anghel ni Satanas. Nakatira sila sa air. At yan, actually, hindi natin nakikita. Sila ay nakikipaglaban lagi sa mga anghel ng Diyos. Hindi natin nakikita niyan. Pero tayo napapalibutan ng labanan. Sa totoo lang. Pero sinarhan ng Diyos ang ating mga mata. Minsan binubuksan ng Diyos ang mga mata para makita yung tinatawag na spiritual realm na nandoon ang mga espiritu. Yung mabubuting anghel, masasamang anghel. Okay? At lagi may laban yung mga yan. Sino ang nasa gitna ng labanan na yung masasamang anghel at ng mabubuting anghel? Ang tao. Tayo. Okay? Kasi ang mga masasamang anghel, gusto nila na ang mga tao ay wasakin, sirain ang buhay, gusto nila na huwag lumapit sa Diyos para pag namatay, diretso sa impyerno. Dahil alam ni Satanas, siya ay naghihintay sa kanya impyerno. Okay? Alam niya na doon siya parurusahan magpawalang hanggan. Alam niya, wala na siyang ligtas doon. So para niya malabanan ang Diyos, no, ang kanyang ginagawa sa kasalukuyan ay maghila ng maraming mga tao na makakasama niyang parurusahan sa impyerno dahil alam niya, nasasaktan ang puso ng Diyos sa bawat kaluluwa na nababa sa impyerno. Ngayon, araw-araw, milyon ang nababa sa impyerno. Dahil hindi sila kumikilala at sumasampalataya sa Panginoong Kristo. Ay namamatay. Ay hindi natin. Diretso sa bunganga ng impyerno. Yan ang gusto ni Satanas. Na maabot ng tao ang kamatayan na hindi nabalik sa Diyos, na hindi sumasampalataya sa Diyos, at hindi nagkakaroon ng kaugnayan sa Diyos. Dahil pag namatay, diretso sa impyerno. So alam niya, sa bawat napunta sa impyerno, nasasaktan ang puso niya. Dahil nung likhain ng Diyos ang tao, saan niya nilagay? Hindi niya nilagay sa impyerno. Saan niya nilagay? Sa magandang halamanan. Pinakahanda-handa niya ang buong universe para paglagyan sa tao na kanyang special creation, the apex of His creation. Kaya siya lumikay dahil sa tao. Dahil gusto niya kasama ang tao sa langit. Eh ngayon, gaano karaming tao ang napunta doon sa impyerno? Sinusunog. Na hindi naman sila nauubos, magpawalang hanggan na sa apoy na hindi namamatay. No? Dahil ayaw nila, hindi sila nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Jesucristo. So, yun ang kanya nga yung ginagawa. 10 ng mga anghel na alam nila na hindi na sila makakabalik sa langit. Ganyan. So, may labanan. No? Ito namang mabubuting anghel na nakikipaglaban. Dahil ang Diyos, no, may mga pinili ang Diyos na kanyang makakasama sa langit magpakailanman, no, yung mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ay dumadating ang mga demonyo, yung mga anghel, no? Gustong dalawa anak ng Diyos, mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, agad maharang ang anghel ng Diyos, no? Kaya minsan nakakasakit. Tulad ng anak ng isang kapatiran sa Karata, sa Australia, noong linggo, di ba? Panay ang text sa akin, nagpapadala ng litrato. Ang bata ay tinubuhan na yung anak nila. In-intubate kasi hindi na makahinga ng ngiting niya. No? Delikado na yun pagka ganun. Kaya ako lumabas sa church, di ba? Kasi walang signal. Punta ko sa karsada at para ko sila matawagan. And then, nanalangin kami. Pinanalangin namin ang bata. Pinanalangin ko ang bata sa Panginoon. Sa Panginoon ng Panginoon. Maayos ng bata. After 2 days, maayos na siya. Nalis intubation. Ayun, may konti na lang na so patuloy kami nananalangin. Yan ang mga ginagawa noon, oppression ni Satanas. No? Pero naroon ang Panginoon na nag-aalaga sa kanyang mga anak. Kaya nga sabi ko, dahil dyan sa turukan na yan ng COVID-19, halos lahat kayo naturukan. Pero bakit yung iba namatay na? Bakit kayo buhay pa? At kayo malalakas pa?
May layunin ang Diyos sa inyong buhay. Dahil gusto ng Diyos, si Mark, si Seth, si Anton, si Camille, mapapunta sa Maragondon. Di ba? Makarinig ng pag-aaral ng Biblia tungkol kay Lucifer. At sa mga ginagawa ng mga anghel. At makilala si Jesucristo, manampalataya sa Panginoong Jesucristo para diretso sa langit, anumang oras umalis dito sa mundo. Para si Kate, makikilala niya ang Panginoong Jesucristo. Yeah? At siya magiging tagalangit. Ayan. So, ito ngayong si Lucifer, okay? Yan ay hinila niya 1/3 ng mga anghel sa langit. At sabi, tingnan ninyo kung nasaan siya. Ha? Sabi ng iba, ito pa isang kasinungalingan na pinaniniwalaan ng maraming tao. Number 1, na si Satanas daw, pangit, kulay pula, may sungay, di ba? May pangil, no, may buntot. At saan naroon? Sa impyerno, may trono daw doon, hahalahalakhak doon. Di ba yun ang iniina? Idodrawing mo sa Satanas, gano'n makikita nyo doon. Tingnan nyo sa YouTube, sa Google Images, type ninyo, Satan, ang lalabas yung may sungay na ganyan, no? Nakakatakot. Nga. Ano ang sabi dito sa Biblia? Si Lucifer. Ganun ba ang itsura ni Lucifer? Hindi naman. Sabi, sakdal sa kagandahan, maningning. Si Lucifer, napakapogi. Pinakamagandang anghel. At nung siya'y magkasala, hindi na bago ang kanyang anyo. Maganda pa rin siya. Nilikha siya ng Diyos na maganda. Hindi, totoo yung siya may sungay at may pangil. No. Yan ay kasinungalingan. At siya ay may makapangyarihan pa rin. May lakas pa rin siya, supernatural. Pero, tingnan ninyo, sa kasalukuyan, sa dami ng naaakit ni Satanas. Di ba? Kung si Satanas ay pangit, ay hindi lalapitan ng mga tao si Satanas. Aba ngayon, in love ang mundo kay Satanas. Kaya siya ay maganda. Ano pa? Siya ay very good with music. Ha? Kaya tingnan ninyo, meron akong ipakikita ko sa inyo, no? Ay padadala ko sa inyo, nasa Telegram. Kanilang kinunan ang hitsura noong singer, na nung nag-uumpisa pa siya na singer. Okay? Na magaganda ang kanyang kanta, maganda ang hitsura. Ang kinakanta pa ng iba ay Ave Maria, yung mga gano'n, no? Aba, nung nagtagal na, sinasabi niya na ipinagbili niya ang kanyang kaluluwa kay Satanas para tumanyag, no? Naging matanyag. Ano na ang naging hitsura? Hitsura ng diablo. Pati mga costume. At ang kinakanta ay papuri kay Satanas. Dahil si Satanas ang business manager ng musika ng mundo. Diba? Tingnan nyo, napakarami ng mga musician, nag-umpisa sila na church singer, kasama sa choir ng church. Naghangad na sila'y tumanyag. Ano ngayon? Kampo ni Satanas. Makikita ninyo ang kanilang mga itsura. No? At ang kanilang kaluluwa ay pinagbili nila kay Satanas. Tanyag sila ngayon. Sino ang mga tanyag na mga singer ngayon? Mga singer ni Satanas. Okay? Kaya ako, sinasabi ko sa inyo, tingnan, wala akong kinakanta na hindi kanta ng papuri sa Diyos. Hindi ako nakakanta ng mga kanta na hindi patungkol sa Diyos. No? Pero namang magaganda na nilikha ng mga tao, yung paro-parong bukid, nalilipad-lipad. Maganda yung kanta na yun tungkol sa creation. Diba? Pero yung ibang mga kanta ay sa diablo. Dahil siya'y mahusay na musician. Kaya siyang may malalaking business, music, industry, siya ang manager. Kaya pagka si Casey magaling kumanta at gustong maging singer, sikat na singer, pagbabawalan nyo. Kay Satanas yan. Diba? Pati yung mga artista na hinahangaan ng mga tao. Ang Hollywood ay kay Satanas. Marami research o anong nangyayari sa Hollywood. Diyan puro nagsisimula ang mga bata na artista, no? Inosente, re-repin ng mga producer, ng mga... Kaya daming mga nasira ang buhay ng mga dati ay mga batang artista sa Hollywood, no?
Si Elijah Woods, kilala niyo si Elijah Woods? Yung nasa sa, baka hindi niyo alam. Kaya lang siya hindi nahipo at hindi siya na-abuse. Laging kasama niya pag nagsushooting ang kanyang ina. Binabantayan. Pero halos lahat ng mga child actors sa Hollywood ni-rape. No? Kaya nung magsilaki, puro mga drug addict, mga nagsusuicide. Kaya ako hindi nanonood ng sine. Yan yung mga propaganda ni Satanas. Nasabi ko sa inyo, galing sa Hollywood. Ang Hollywood ay pugad ni Satanas. Pati yung mga naririyan. At lahat ng napunta diyan, nagiging biktima. Ha? Mayroong mga satanista sa loob ng Hollywood. Nag-o-offer sila ng mga bata. Kay Satanas, iniinom ang dugo, kinakain ang mga bata. Mga kanibal. Bulgar na ngayon. Hindi lang nyo nalalaman kasi hindi kayo nagbabasa ng news. Na hindi galing sa TV. Dahil puro galing sa TV kasi nungalingan. Pupunta kayo doon sa mga independent media na hindi hawak ng globalista at ng mga satanista at ng mga pharmaceutical company. Yan ang nagsasabi ng totoo. So, kung gusto niyo malaman, mag-download kayo ng Telegram. Padadalhan ko kayo ng link sa channel para ninyo mabasa yung mga istorya na yan. Okay. So, ito ngayon si Satanas. Ay di, siya ay mayroon siyang mayroon siya ngayong empire sa air. Nasaan siya kung wala siya sa impyerno? Dahil ang impyerno, ang may-ari ng impyerno ay ang Diyos. Mabasa mo yan sa Mateo, na nilikha ng Diyos ang impyerno para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Kaya ang impyerno, ang Diyos ang may-ari. Tingnan ninyo. Niwala kayo saan. Buksan nyo sa Revelation, may susi ang impyerno. Tingnan nyo kung sino may hawak ng susi ng impyerno. Revelation chapter 1. Revelation chapter 1. Dito, nakita kung babasahin nyo ang buong chapter, makikita niyo na nakita ni Juan, nagpakita kay Juan si Jesus Christ, no? Sa kanyang hitsura na ngayon, na ngayon siya nasa langit. So ang kausap niya ay si Jesus Christ. Ano sabi ni Jesus Christ dito? Sabi niya, sa verse 18. Sinong babasa? Ikaw ba, Camille, nakabasa na? Ikaw na, Camille, verse 18. At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay, magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Ang Hades sa impyerno, yan ang Greek word for hell. Okay? So sabi dito, siya daw yung nabubuhay, ang ibig sabihin, wala siyang pasimula. Siya ay nabubuhay. Ibig sabihin, buhay siya at wala siyang pasimula. Pero siya ay namatay. Sino gayong walang pasimula na namatay? Eh di si Jesus Christ na siya ay magkatawang tao. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. Ito si Jesus Christ. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. Okay? May hawak ng susi ng impyerno ay si Jesucristo. Siya ang may hawak ng susi ng kamatayan. Ang ibig sabihin, siyang may hawak ng buhay ng bawat tao. Siyang nakakaalam kung kailan niya kailan ang dulo ng buhay mo dito sa lupa. Siya din ang may hawak ng susi ng impyerno. Ibig sabihin, siya ang nagbubukas pagka yung mga tao ay kailangan doon pumunta sa impyerno. At siya din naman ang nagpapanatiling sarado sa pintuan ng impyerno para doon sa mga tao na hindi papuntang impyerno, kundi makakasama niya sa langit magpakailanman. Para sa mga taong yun, laging nakalock ang pinto ng impyerno dahil hindi doon pupunta. Doon kasama ni Jesucristo sa langit magpakailanman. Sino yun? Adi yung mga taong sumampalataya sa Kanya. Hindi binubuksan ni Jesus Christ ang pinto ng impyerno para sa kanila. Ang binubuksan ni Jesus Christ ay ang langit. Pero yung mga hindi sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, binubuksan ng Panginoon ang impyerno
para doon sila pumunta dahil tinanggihan nila si Jesucristo. Okay? So, ang may-ari ng impyerno ay ang Diyos. Ang Panginoong Jesucristo, siyang may-ari na, siyang gumawa niyan eh. Okay? So, ngayon, kung wala sa impyerno si Satanas dahil hindi yun ang kanyang kaharian, sa katunayan, takot na takot si Satanas diyan sa impyerno. Okay? At siya ay, nasaan siya ngayon? Saan natin mababasa kung nasaan si Satanas ngayon? Sa Job. Ngayon sa Job. Job chapter 1, verse 6. Si Anto na ang kasunod. 6 and 7. Job chapter 1 verse 6. Isang araw nga ang mga anak ng Diyos ang magsiparoon na magsiharap sa Panginoon, na si Satanas ay naparoon din naman na kasama nila. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, saan ka nanggaling? Nang magkagayoy sumagot si Satanas sa Panginoon at nagsabi, pagparoot pa rito sa lupa at sa pagmamanhik manaog doon. Ba? Ay si Satanas pala'y nakakakyat pa sa langit. May access pa siya sa langit, no? So siya ang kanyang empire nasa air. Mababasa niyo sa Ephesians chapter 2, no? Na siya ay prince of the power of the air. Ngayon, siya pala ay pinapayagan pa ng Diyos. Siyempre, sanay siya sa langit. Dati doon siya nakatira eh. Na siya ay pumunta doon sa harapan ng trono ng Diyos, no? At ano ang sabi? Kasama siya ng ibang mga anghel, di ba? Yung sabi dito ng mga anak ng Diyos, yung tinatawag na mga anak ng Diyos doon, mga anghel. At nagsiharap sa Panginoon. Nabaroon, sumama siya sa mga anghel. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, nakikipag-usap pa ang Diyos kanya, no? Saan ka nang galing? Nang magkagayo sumagot si Satanas sa Panginoon, nagsabi, saan daw nang gagaling itong si Satanas? Paparoot pa rito sa lupa, nagmamanhik manaog. So si Satanas, mayroon siyang empire sa air, pero siya naparito, pauli-uli siya. Now, ito ang isang bagay na dapat niyong malaman, no? Ang katangian ng Diyos, ang Diyos ay omnipotent. Pag sinabing omnipotent, makapangyarihan sa lahat, walang makakatalo sa kanya. Makapangyarihan sa lahat. Siya ay omniscient, ibig sabihin marunong sa lahat. Alam niya lahat. Alam niya ang nasa isip mo kahit hindi mo pa iniisip, yung iisipin mo, alam na niya. Okay? Alam niya kahit hindi mo sinasabi, laman ng puso mo, alam niya. Lahat alam niya. Okay? Omniscient. Ang Diyos ay omnipresent. Siya ay nasa lahat ng dako. Kaya nandito ang Diyos. Narito ang Panginoong Jesucristo sa kanyang spirit. Ha? Hindi tayo makakatago sa Diyos. Kaya yung mga tao na nagawa ng kasalanan, nagpapatay ng ilaw, para hindi makita, o nagtatago, nagsasara ng mga pinto at ng mga bintana, para hindi makita, ay siniluluko nila ang sarili nila. Dahil walang makakatago sa Diyos. Dahil ang Diyos ay nasa lahat ng dako. Kita niya lahat. Sabi ni David, saan ako pupunta para magtago sa iyo? Sa kaitaasan nandun ka. Sa kailaliman nandun ka. Sa ilalim ng dagat nandun ka. Wala siyang mapapagtaguan sa Diyos. Kita ng Diyos lahat ng nagaganap sa atin. Okay? Omnipresent. Omniscient. Omnipotent. Now, pag sinabing omnipresent, ang Diyos ay narito, ang Diyos ay nasa samat, ang Diyos ay nasa San Pascual, nasa lahat ng dako eh. Pero si Satanas, hindi siya omnipotent, hindi siya omniscient, hindi siya omnipresent. So may kapangyarihan siya, pero hindi siya makapangyarihan sa lahat. Marunong siya, pero hindi niya alam lahat, no? Sa totoo lang, no? Hindi siya nakakabasa ng isip. Kaya, niya naaalaman pag sinalita mo. Dahil naririnig mo. Kung siya nandito. Okay? Dahil siya hindi omnipresent. Wala siya sa lahat ng dako. Pag siya nasa New York, wala siya sa Maynila. Okay?
So, bebet na niya alaman ang mga nagaganap. Paano niya napapatakbo ang kanyang empire at ang kanyang mga demonyo para makapaghari dito sa mundo? Eh kasi magaling ang kanilang networking. Mabilis ang travel nila. Mabilis. Ang travel nila mabilis. Narito sila. Nandun sila. Eh, kasi spirit sila. No? At ang kanilang networking magaling. Kaya naglagay siya ng mga masamang espiritu sa bawat corner ng mundo. Diba? So, mayroong siyang mayor sa Maragondon. Mayroon siyang mayor sa San Pascual. Mayroon siyang mayor sa Maynila. No? Sa lahat ng lugar no, na may tao, mayroon siyang inilagay. Okay? At mayroong ranggo. So, mayroong hari, mayroong prinsipe. No? Basahin niyo ang buong Book of Daniel. Book of Daniel, mababasa ninyo doon sa chapter 10. No? Na si Gabriel gustong magdala ng mensahe kay Daniel, sinugo siya ng Diyos, no? Abay, na-delay siya 21 days. Galing siya sa langit, may mensahe siya, pinadadala ng Diyos kay Daniel, dahil si Daniel nananalangin, nahingi ng sagot sa Diyos. Hindi agad natanggap ni Daniel ang sagot, 21 days na delay. Bakit? Ay hinarang ng demonyo si Gabriel doon sa Persia. Anong Persia? Sa Iran. May demonyo doon, no, na humarang kay Gabriel. Sabi ni Gabriel, hinarangan ako. Kailangan tumulong, dumating daw si Miguel. Tumulong sa kanya at siyang nakipaglaban, no, para makaalis si Gabriel at madala ang mensahe kay Daniel. Basahin nyo yan, nasa chapter 10, okay, ng Daniel. See? Kaya mayroong mga nakalagay dito. Akala nyo ang mga leader ng mga bansala ay tao? Hindi. May demonyo sa likod ng mga tao na yan. Okay? So ngayon, nagmamanik-manaog siya, no? Hindi siya omnipresent. Mabagaling lamang ang kanilang networking. Hindi siya nakakabasa ng isip, hindi niya alam ang laman ng iyong puso. Kaya lang nila naalaman, pati ng mga demonyo dahil pagkawag sinasabi mo. No? Ngayon, so, ito ngayong si Satanas, no? Na mayroon siyang kaniyang hukbo, no? Dadating ang panahon, di may access siya sa langit, no? Nakakapunta pa siya sa langit. Pero dadating ang panahon, at baka dumating na yung kanyang access sa langit, tatanggalin ng Diyos. Hindi na siya papupuntahin sa langit, siya ay ibabagsak na talaga sa lupa, pati yung kanilang empire sa air ay tatanggalin at silang lahat ay ibabagsak na sa lupa at hindi na sila makakaalis sa lupa. Saan ninyo yun mababasa? Sa Revelation chapter 12, doon sa binasa natin. At baka yun naganap na. Kasi ang kasunod ng Antikristo bago bubuhos ng Diyos ng kanyang galit dito sa mundo. No, pagkatapos nyo, babalik na si Jesus Christ. Yan ang sunod-sunod. No, pero yan ay mababasa ninyo sa chapter 12 ng Revelation. Yung magkakaroon ng isang gera ng mga espiritu, no, sa spiritual realm. Okay, chapter 12, basahin ni Seth. Yan ay nasa verse 7. Ako nang babasa, inyong pakinggan. At nagkaroon ng pagbabaka sa langit si Miguel, si Archangel Miguel, at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka sa dragon. Sino ang dragon? Si Satanas. At ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagbaka. At hindi sila nanalo. Talo ang hukbo ni Satanas. Ninasumpungan pa man ang kanilang dako sa langit. O, inalis na. Inalis na sila sa air, yung kanilang empire, yung dako nila sa langit, yun ang kanilang empire. Ay hindi na daw makita, sinira na ng Diyos. At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumaya sa buong sanlibutan, siya inihagis sa lupa. Inihagis sa lupa. At ang kanyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. At narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayoy dumating ang kaligtasan, ang kapangyarihan at ang kaharian ng ating Diyos at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo.
sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Yan ang ginagawa ni Satanas, kaya napunta siya doon sa Diyos. Sinusumbong niya ang mga sumampalataya sa Panginoong Jesucristo sa Diyos. Pinagtatanggol naman, may lawyer naman sa langit ang mga sumampalataya sa Diyos. Si Jesus Christ, siya ang lawyer, nagtatanggol. At siya ay kanilang dinaig dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patutuo at hindi nila inibig ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Kaya't mga galak kayo o mga langit at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Okay? Sabi ko nga noon, ako'y nagtatanong sa Panginoon, Panginoon, nangyari na po ba itong gera na to? Na si Satanas at ang kanyang mga kampon ay ibinagsak na ninyo dito sa lupa dahil sobra ng kasamaan ng mundo ngayon. Sa totoo lang. No, ako'y nabuhay ng 64 years. No? Yung mga nakikita natin ngayon ay hindi nagaganap noon. At yung mga paniniwala ng tao, pagtingin ng tao sa kasalanan, noon malaking malaki ang mga bagay na masama. Ngayon, mga kasalanan, inaari ng katanggap-tanggap ng mga tao. Nag-iba na ang mundo, sumama na. Kaya sabi ko nga, lalo na nitong nangyari itong pandemonic na ito, noong 2020, no? Malaking pandarayas ang kataon, nito lang yan nangyari. Nabuhay ako 64 years, mahigit na kalahating century. Walang ganyan na niloko ang buong mundo. Napagloko ang buong mundo na sinabing may pandemic bago pinagtuturukan lahat ng tao. Ha? Na pinilit, tinakot ang mga tao na ikay mawawalan ng trabaho, ayaw palabasin sa bahay, kinulong sa kanilang mga bahay ang mga tao. Ha? At pinapatay ng mask ang mga tao. At ang mga tao na may sunuran. Diba? Ngayon lang nangyari yan. Hindi nyo alam, dahil kayo ngayon lang nabuhay. Ako'y unang nabuhay sa inyo, walang ganyan. Ang karapatan ng tao hindi sinisira ng ganyan. Okay? Gawayan ng demonyo. Kaya sabi ko, nangyari na po ba ito? Binagsak na po dito sa lupa. Tapos noon, ewan ko ito yung na dito tayo magtatapos. Di ka noon mayroon sa YouTube at sa TikTok na mga nakikita nyo na may ugong daw na malakas sa langit. Narinig nyo yun? Nakita nyo yun? Na nagbibideo sila? Ha? Na may ugong nakalakas-lakas, din nila maipaliwanag kung saan ang gagaling. All over the world, Russia, Europe, America, Australia, dito rin yata sa Pilipinas mayroong bagay ditong narinig. China, may narinig. Ha? Na yan ay binibideo nila, pero hindi nila alam kung saan. Oo, minsan pakinig nila malakas na trumpeta, parang trumpeta. Tinatanong ang NASA ay yung sa yung nagpapalipad ng mga spaceship. Hindi daw din nila alam kung saan ang gagaling, no? Na matagal yan yung kaalakas-lakas, hindi naman kulog. Walang makapagpaliwanag sa buong mundo kung ano yung mga ingay na iyon. Na laging sabi galing sa itaas, no? So, pagkatapos nabiglang nawala. Hindi nga napansin, wala na ngayon. No? Sabi ko, Panginoon, yung bang mga ingay na yon, yung ba ingay ng gera, ng cosmic war, ng mga anghel. At baka ibinagsak na dito sa lupa ang mga demonyo, kasama ni Satanas, at ngayon naghahari dito sa mundo. Okay? Malapit na. Malapit na ang pagwawakas. Malapit na ang pagdating ng Panginoong Jesucristo. Dahil ang gagawin ng Diyos for 3.5 years, nasa Revelation yan, bago tumating ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa para itayo niya ang kanyang 1,000 taong paghahari dito, ay i-renovate ng Diyos at lilinisin itong mundong kinalatan ni Satanas ng kasamaan. Dahil sa 1,000 taong paghahari ng Panginoong Jesucristo, walang Satanas. Si Satanas ay tatalian ng tanikala ng Diyos, ng chain na galing sa Diyos. O makakapag kalas niyan. At siya'y itatapon sa kalalimang walang hanggan. At doon siya'y mananatili, tatakpan, may silyo pa ang takip para siya'y nakakulong doon. Sa loob ng 1,000 taon na naghahari ang Panginoong Jesucristo dito sa lupa, walang Satanas.
Okay? Now, 3.5 years bago maganap yung paghahari ng Panginoong Hesukristo dito sa lupa, mababasa niyo yan sa Revelation, ay sisirain muna ng Diyos itong mundong ito. Ha? Babagsakan niya ng mga meteors, babagsakan niya ng tala, lalasunin ang dagat, lalasunin ang mga ilog, at ang mga spring of water. Ha? At pagkatapos susunugin niya lahat ng damo, susunugin ang mga puno, ha? At ang araw, ha, ay susunugin ang mga tao. Ang lahat, ang pinakahuling gagawin ng Panginoon, uugain niya ang mundo. Di ba ang pag may earthquake, yeah? Tulad may earthquake sa China, hindi natin nararamdaman dito. Kasi yun ay local doon, no? Doon lang sa China. Pero kung babasahin nyo ang Revelation chapter 16, may ipadadala ang Diyos sa huli ng 3.5 years na iyon, na isang napakalakas na lindol. Okay? Alam niyo kung bakit sobrang lakas? Abay mawawala ang mga bundok at mawawala ang mga islands sa dagat. Ay di gay ang island sa dagat ay bundok din. Oh, Di ba? Bundok din yan. Pag sinisid mo yan, makikita mo papaganyan ang kurtin yan. At ang nakikita mo lang na island ay yung dulo ng bundok. Di ba? So, dahil sa kalakasan ng lindol, ang bundok sa ibabaw ng lupa at ang bundok sa ilalim ng dagat, mawawala, babagsak. Kaya itong mundong ito malelevel. tatag. Ha? May rolling hills lang. Mawawala ang matataas na bundok, yung mga, ano ba yung inaakyatan nila? Yung sa ano ba yan? Yung sa Nepal, yung malaking yung bundok. Mount Everest. Mawawala na yan. Pati yung mga sa Switzerland, no? Na matataas na bundok. Mawawala yan. Dahil sabi ng Panginoon, alam niyo ang gagawin ng Panginoon dahil yun ay lindol na hindi local. Yung earth mismo, uugain niya sa kanyang axis. Di ba may axis yan? Uugain niya ng Diyos. Kakalungguhin parang duhat. Kaya lahat ng mga bundok maguho. At sabi, lahat ng ginawa ng tao, babagsak. O, kaya yung ginawa ito, babagsak. Yung ginagawa pa ninyo doon. Babagsak. Oh, lahat, pati mga city, Manila, Quezon City, ang mga skyscraper, yung kanilang mga ginagawa ngayon, no, Empire State Building, yung matataas na mga gusali sa lahat ng mga city. Doon sa Dubai, di ba may katastas doon, no? Sabi ng Panginoon, lahat ng yan, bubuho. Lahat ng cities of the world, kapag kinulunggo na ng Diyos ang mundo, bagsakan lahat yung city na yan. Yan ang paglilinis ng Diyos sa kasamaang sistemang itinayo ni Satanas dito sa mundo. Ile-level lahat yan ng Diyos. No? Tapos magsisimula si Jesus Christ ng kanyang 1,000 taong paghahari, iaayusin niya ng Panginoon, paggagandahin niya, magiging napakaganda ng mundo sa paghahari ng Panginoon. Okay? Pati mga hayop ay magbabago. Dahil sabi, ang mga hayop babalik, ang kakainin ulit damo. Hindi na magpapatayan ng mga hayop. No? Nasabi kahit si Casey pwedeng maglaro sa lungga ng kobra. Dahil ang mga ahas mawawala ng kamandag at hindi na mangangagat, magiging maamo. Okay? So yan ang istorya ng ahas doon sa Genesis chapter 3 na nakikipag-usap, no? Dahil pumasok siya sa ahas, ginamit niya ang ahas, alam niya na hindi takot sa ahas yung babae. Nakakapagsalita ang ahas, ginamit niya ang boses ng ahas para dayain ang babae. At yan ay si Satanas. Ano sabi? Nasa Garden of Eden siya, di ba? Nasa Garden siya of Eden. No? Binagsak siya ng Diyos sa lupa. No? Kaya ngayon, no, ang plano niya, hindi siya nagtagumpay sa langit, na siya ang makapaghari sa langit. Sabi niya, ay dito sa lupa. Dito ako maghahari. Kapag nadaya ko, si Adan, at si Eva, nadaya ko na ang buong sangkatauhan. Wala pang tao mo. Dalawa lang. O, di ba? Pag nadaya niya yung dalawa, nadaya na niya ang buong sangkatauhan. Wala pa naman tao noon. Di ba? Hari na siya ng mundo.
Yun ang kanyang pag-iisip. So, ating itutuloy ating pag-aaral. Mahaba-haba kasi malaking aral ang yang si Lucifer. So, huwag na kayong maniniwala doon sa mga sinasabi na si Satanas ay pangit. Napakaganda kaya ni Satanas. Tisoy. Ba? Foreigner. Oh, Puti. ganda, perfect in beauty, kaya daming naaakit sa kanya. Pagkatapos, hindi kanya ang impyerno. Wala siyang trono doon, kinatatakutan niya ang impyerno. Alam niya doon siya maghihirap ng pangwalang hanggan. Ang may-ari ng impyerno ay ang Diyos. No? So, ito mga katotohanan. May iba pa, no? Malalaman ninyo ng mga pinaniniwalaan niyo palibasa hindi binabasa ang Bible, ay di kayo naniniwala. Kaya lahat ng aking tinuturo sa inyo, pinababasa ko sa inyo sa Biblia. Hindi yan ko basta kung nalaman kinuha kung saan. Sige, tayo magwakas sa panalangin at salamat sa mga nasa live stream na ngayon ay nakikipag-aral sa atin. Sana kayo may natutunan din. No? Si Henry, ilang beses na niyang narinig yan. Pwede nang magturo si Henry ng Bible study. Sige, tayo manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa aming natapos na pag-aaral. Salamat po dahil sa mga katotohanan na inyong ipinahayag para hindi kami madadaya ng mga kasinungalingan na ipinakalat ni Satanas dito sa mundo. Dalahin ko po na buksan ninyo ang puso ng bawat isa upang tunay na magkaroon ng interes na mag-aral ng iyong salita, makilala ka, malaman ang plano mo para sa buong mundo at para sa kanilang sariling buhay. At gayon din makilala ang Panginoon at tanggapin siya bilang sariling tagapagligtas upang ang kanilang buhay sa walang hanggan ay masecure na doon nila gugugulin sa langit na bayan mo, sa iyong paraiso, magpawalang hanggan. Salamat din po sa aming pagsasalusaluhan ngayong gabi, hapunan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige, bye-bye na ako sa mga nasa live stream. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Okay, sige. Tapos na ang ating Bible study. Nasa ng aking Zoom para aking matapos ang live streaming. Yan. Kami maghahaponan na. Sorry, hindi kayo makakasama. Kahaponan.